Hello, magandang araw mga kaibigan, mga kaigsunan, mga kapatid. Ah, Ako po ay magbibigay ng isang kuro-kuro or insights or analysis sa nangyayaring giyera ngayon between Israel and Iran. Ano? Hindi pa po pro-Israel, hindi rin pa po pro-Iran. Ano? Ako po ay nag-a-analyze lang sa sitwasyon dyan sa Middle East, no? Kung ano maging epekto nito sa ating global situation, sa ekonomiya ng mga bansa, no? At ang sa safety ng mga tao o humanity. Alam niyo po, kung balikan natin ang history, no? Ang Israel po, mula nung naging Israel ang bansang ito o isang grupo ng mga parang bansa or isang grupo ng mga tao na panahon pa nila Moses, nila Abraham, ay lagi pong may i-encounter na kaguluhan. Either sila ay inaalipin o ginigera. So, hindi ko po maintindihan kung bakit ganun, ano? Pero, as you can see in the Bible, lagi naman silang nananalo or sila yung lumalabas na winner o matagumpay sa mga lahat na dinadaanan nilang pagsubok, no? Ginigira sila, inaalipin sila. At the end of the day, sila pa rin nananalo. But, ang tanong, sa tagal na ng panahon, no, thousands of years na, bakit hanggang ngayon ay ginugulo pa rin ng Israel? Maraming galit sa Israel. Lalo na sa bansang Middle East, no? Parang problema talaga sila dyan. At alam niyo bang napakaliit na bansa ang Israel, ano? At kung pagtutulong-tulungan siya ng mga bansang Muslim dyan sa Middle East, hindi natin alam, ano? Kaya lang, sa ganang akin naman, meron namang Amerika, may France, may Germany, may yung mga pro-Israeli ng mga bansa, no? Ang United Kingdom. So, ito, tulong-tulong, bagas kampi-kampi, okay? So, i-analyze natin, ano? Yung Iran ay ikumpara sa Israel, mas malaki pa ang Iran. At ang Iran po ay imposible pong lusubin bayalan. Kasi ang hirap po ng terrain bago ka makapasok sa Iran, merong yung parang dagat dyan or lake. Tapos dito sa mga gilid, parang mountains of rocks. Ang hirap sila pasukin bilang isang bansa kung gigirahin mo sila baylan. Kaya ang paraan lang talaga ay either air strikes, no? Sa air war, no? Ngayon ang nangyari, binumba na ng Iran ang Israel at may tinatawag ang Israel ng Iron Dome at ngayon meron silang sinasabing Iron Beam na parang laser. Nakakalusot pa rin ang mga missiles ng mga Iranian. So, somehow nagkakaroon ng damage at ito ay nagsasanhi, no, ng namamatay na tao at nasisirang mga gusali sa environment, no. So ngayon wala pa ring tigil at si Donald Trump o si President Donald Trump ay hindi pa rin makapag-make up sa kanyang desisyon kung bubumbahin na ba niya, tutuluyan na ba niya ang Iran para matigil na ang putukan or giyera dyan. Kaya lang, may may kunting problema din eh. Kasi halata naman na ang India, o ang China, ang Russia, yung mga parang kakampi ng Iran, ay secretly supporting Iran sa mga arms, no? Mga giyerang armas na panggiyera, no? Diyan sa Iran, kasi isang malaking negosyo niyan eh. In fact, ang China ay meron silang $400 billion deal diyan sa Iran. Kailang baka buon siya dahil
sa giyera, hindi natin alam. Ngayon, i-analyze natin. Ang giyera nga rin na naramdaman natin ngayon ay Israel at saka Iran lang. Parang walang ibang nag-i-involve na bansa. Except na nandyan yung US na medyo nakikiramdam muna at sabi napadala daw ng mga gerang mga pang digmaang mga eroplano at kung ano-ano pa diyan malapit sa Iran. At itong China at saka Russia secretly supporting Iran doon sa mga arms, okay? So Israel at Iran. Ngayon, magtataka ka ngayon, bakit ang Hamas, no? Ang Hamas diyan yan sa Palestinian, no? Yan yung unang gulo na nangyari, no? About a year ago, no? Na inano ang Israel, no? Ginulo rin. Silent sila ngayon, walang ginagawa ang Hamas. And then dito naman sa Lebanon, yung Hezbollah, parang laylo din, ano? Hindi natin alam. Tapos yung Houthis ng Yemen, no? Yemen. Yemen is a close ally of Iran. Para naglalaylo rin. So, hindi natin alam, baka mamaya bigla na lang lumusob yan. Naging kawawa talaga ang Israel. At meron pa naman tayong mga kababayan dyan. Ilang libo ang nagtatrabaho mga kababayan natin dyan sa Israel, lalo dyan sa Tel Aviv. So, i-analyze natin, bansa na malapit sa Iran at saka sa Israel. Iunahin natin ang Egypt. Ang Egypt ay nagkaroon na yan ng parang agreement with Israel nung nagkagira sila noong 1970s. At natalo nga ang Egypt dun sa gera na yan, ano? So, parang nagkaroon sila ng peace agreement. Kaya parang malabo na susuporta ang Egypt sa Iran. Kahit na sabihin mong is a Muslim country, medyo laylo ang Egypt ngayon. Kahit na Muslim country yan, pero ang Egypt, marami rin Christian dyan. Siguro mga 20 or 30% po ang population ng mga non-Muslim religions dyan sa Egypt. Tapos yung katabi na Sudan. Sudan is parang Egypt rin yan, no? Egypt actually is part of Africa. Tapos dito tayo lumapit sa bandang Syria. Ang Syria, nung panahon ni presidente nila si Assad ba yun? Nakalimutan ko ang kanyang first name. Nung bumagsak ang kanyang rehimen at nag-take over tong bagong gobyerno, medyo laylo din. Hindi sila masyadong click sa Iran. Tapos, Jordan, medyo laylo din yan. Hindi sila masyadong magandang relasyon sa Iran. Palestinian, of course, nung ilang dekada na sinabi nila na ang Iran daw ang sumusuporta sa mga extremist group like Hamas, Hezbollah, Houthis. Sila yung kasi mayaman din ang bansang Iran, lalo na sa langis. Sila yung sumusuporta para tirahin din ng Israel. Galit sila sa hindi ko maintindihan eh. Para bang ubusan na ng lahi na parang salin-salin na lang sa iba-ibang henerasyon na ikaw dapat magalit ka sa Israel kasi ganito ang ginawa ng Israel. Ang Israel naman magalit ka sa mga ganito dahil tinitira tayo nung unang panahon. So, alam mo, dapat ang gawin natin yung magkasundo na lang eh. Anyway, balikan natin, no? Meron tayong Lebanon, yung Hezbollah, yung Hamas, tapos yung Houthi sa Yemen. Naglaylo sila, hindi sila masyadong parang distansya lang. Tapos ang Saudi Arabia naman, kilala namang alay din ng US kasi malaking utang na loob nila nung panahon ng giyera sa Gulf War, no? Na muntik na silang lusubin ni Saddam Hussein. Pero humingi sila ng saklolo mula sa Estados Unidos kaya naging safe, no? Walang nangyaring masama sa Saudi Arabia. Although tinira ng mga missile ng Iraq, pero dahil sa Iron Dome o yung anti-missile, hindi nakalusot talaga. Yung kunting-kunti lang ang damage na nangyari sa Saudi from Iraq. So, ang Iraq naman,
Dati nag-gira ng Iraq at saka Iran eh. Pero parang ngayon ewan ko ba kasi nakuha na ng US ang Iraq, parang nakuha na yung simpatiya ng Iraq ng US pagkatapos ng rehime ni Saddam Hussein, parang nagiging pro-US sila. So, at the end of the day, ang analysis ko dito, itong mga leaders, itong mga presidente ng bansa, ito sa Iran si Ayatollah Ali Khamenei ay isang 86 years old na pala yan siya, medyo may edad na. At marami ring nagmamahal sa kanyang mga Iranian, no? Pero yung iba naman, gusto kung kaya lang nila sabihin na itigil lang putukan kasi ang magiging kawawa, hindi lang naman ng presidente nila, kundi yung buong sambayanan ng Iran at sambayanan ng Israel at kung sino man ang mga bansang involved. Ang problema nito, kapag lumusob na ang Amerika sa Iran, baka matrigger itong Syria, itong Palestine, itong mga Hamas, mga Houthis, Hezbollah, kung ano-ano pang mga extremist group, baka tumulong sa Iran at titirahin ang Israel. Alam nyo, napakaliit ng bansa ng Israel eh. At saka siyempre, armas yan, nauubos yan, yung mga bala, nauubos. Kung eroplano man, pag tinira na yan, tinamaan yan, masisira yan, hindi na andar yan. At kung sakaling magkaroon man ng tirahan sa mga paliparan ng mga military, parang military airports, so hindi na makakaandar ngayon hindi na makalipad ang mga aeroplano unless yung parang vertical take-off saka vertical landing, no? So maging paralyze ang airstrikes, mangyari by land ang giyera. Bagas dito na sa ilalim. Mas magulo yan. Una-una, yung bansa na yan, malikabok. Disyerto yan eh. Tsaka kung sabihin mong sa ilalim na ang giyera, kukunti lang ang bansang Israel, kukunti ang tao dyan eh. Mas marami ang mga Muslim countries dyan, yung Iran, Iraq, Jordan. Ang Lebanon naman kasi is halo din yan dyan, marami rin ng Christian dyan. So hindi natin alam. Pero for the sake of the principle of the Muslim people, kasi nagtrabaho pa ako sa bansang silangan, sa Saudi Arabia nung unang panahon, nung 1990s saka nung 2000 something, siyempre yung ideology as Muslim or bilang membro o kapanampalataya ng reliyong Islam, pag yan ay umiral sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo, patay tayo dyan. Baka ito na magtitrigger ng World War III. Kasi dito sa bandang Asia, ang paraming Muslim dyan na population, itong Indonesia. Ano ba population ng Indonesia? I think more than 200 million or 300 million. So, ang laking bansa yan. Ang daming tao at saka magaling din ang military ng Indonesia. Ayan pa yung Malaysia. Andyan yung Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, mga Muslim countries yan eh. So kapag yan ay nagkampi-kampi na gera na, World War III na, kawawa tayo. Kasi pag lumabas na yung mga nuclear, habawa, hindi natin alam, baka nakagawa na yung Iran ng nuclear bomb. Kasi talagang nag-i-impact sila ng uranium na which is an important element para makagawa ng nuclear bomb. Nag-i-enhance sila ng uranium na yun eh. Pag yan ay baka nakagawa na nga sila at pinakawala nila yan, kahit sa area pa lang yan, pag pinasabog, halimbawa, pinasabog ng Iran ang nuclear bomb, parang nangyari noon sa World War II sa Hiroshima, sa Japan, at saka sa Nagasaki na, di ba, binumba sila ng Amerika. Low-tech pa tayo noon. Pero tingnan mo yung damage na nangyari o ginawa ng nuclear bomb doon sa Nagasaki at Hiroshima. Namatay yung mga tao doon, maraming namatay. Tapos yung mga halaman or yung environment nila nagiging hindi na siya maganda, hindi na kanais-nais. Ang tindi ng radiation. Malaking pinsala po ang nagagawa ng nuclear bomb o nuclear war. So, ayan.
Siyempre, ang Russia, pag sakaling makialam na yan. China, ang North Korea, nako. Tapos, andyan pa yung South Korea. Japan, labo-labo na. So, manalangin na lang tayo na sana itong mga leaders ng mga bansa nito, kasi sila yung nagdidesisyon kung bumbahin ng Israel, bumbahin ng Iran, titirahan nila ng ganitong bansa, dapat tipuin sila ng Panginoon na titigil na kasi wala namang mananalo dito. Ang talo dito, tayo mga tao na wala namang power pagdating sa decision making, pero nadadamay, iba na tinatamaan, namamatay, karoon ng sugat, nasugatan, nasira yung mga bahay-bahay, mga buildings, mga infrastructures, kung ano-ano pa. At siyempre ang nasisira yung ekonomiya. Pag nasira ang ekonomiya, gutom ang gabutin ng mga tao. Okay? Lalo na dyan sa bansang silangan, ang produkto dyan ay langis. Kapag nagkagulo dyan, di tataas ngayon ang presyo ng langis. So maghirap din ang buong sangkatauhan. Kasi tayo, kaya mabibili tayo ng langis, ng oil, ng gasolina, ay galing yan sa Middle East. Mamahal ngayon yan. Mahal na nga ang bigas natin, ang mahal na nga ang pilbilihin natin sa Pilipinas. Mamahal pa yung gasolina, patay na tayo dyan, kawawa na tayo. Siguro kakain na lang tayo ng kamote, magtanim na lang ng kamote o talbos ng kamote. Para at saka huwag na munang sumakay ng sasakyan. Pero hindi naman maiwasan kasi babiyahe ka, mapunta ka ng Bicol, pupunta ka ng Laguna, at pupunta ka ng Mindanao. Lahat yan, gasolina yan o seroplano, yung natawag lang ano bang tawag ng gamit sa halogen yata, ang tawag niyan sa mga fuel na ginagamit sa himpapawid, no? So, yun ang magiging epekto niyan. Kaya ako ay kinakabahan kasi silent ang Hamas, ang Hezbollah, ang Houthis ng Yemen, Hezbollah ng Lebanon, Hamas ng Palestine. Parang tahimik sila, pero hindi natin alam kapag yan ay umandar at tumulong na sa Iran, patay tayo dyan. Ang dami talagang masisirang bansa, mamamatay na tao sa buong Middle East, at kapag sumiklab yan ng World War III, kawawa tayong lahat, walang mananalo. Kasi kahit sabihin mong advance ang Amerika, pagdating sa giyera, sa mga teknolohiya about wars, kagamitan sa giyera, advance sila hindi rin naman pahuhuli ang Russia. Hindi rin pahuli ang China, ang North Korea, ang Pakistan, ang Afghanistan. Ito yung mga kampi-kampi sa kabila. Sa atin, sa side naman ng Amerika, yan yun, yung Europe, United Kingdom, France, Italy, kampiyan ng kampiyan nila ang Canada, ang Australia. Ang daming bansa sa buong mundo, may 200 po. Kapag yan po ay nagkakampihan na at naglaban-laban na, kawawa tayong lahat. Kaya ipanalangin na lang natin na itong mga leaders ng mga bansang involved sa kaguluhan ngayon dyan sa Middle East ay hipuin ang kanilang puso at maisip nila na walang mangyaring maganda kapag ituloy-tuloy nila ang giyera dyan sa Middle East. Kasi maging kawawa ang mamamayan. Mamamatay, karoon ng hirap, gutom, damage, global economic crisis kasi dahil dyan sa giyera na yan. Kasi mapaparalisa ang operasyon ng production ng oil. Yung trabaho, siyempre mawalan ng trabaho yung iba dyan, wala namang pera na. Buti sana kung may magbibigay ng pera, so kawawa talaga. So ito, araw-araw ko tumitingin dyan sa YouTube ko nung updates. Hindi rin natin alam kung yung nabasa ko ay totoo yun kasi marami ng mga AI ngayon. Baka yung nabasa ko ay pro-Israel ba yun o pro-Iran, at hindi naman nagsasabi ng totoong sitwasyon sa mga nangyayari dyan sa giyera ngayon sa gitnang silangan. Ang magagawa na natin ay magdasal tayo, manalangin tayo na
Lord, or itigil na sana o hipuin yung mga puso ng mga leaders ng mga bansa na involved ngayon, ng Israel, ang Iran. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako pro-Israel, hindi rin ako pro-Iran. Ako pro-people ako. Yung safety ng buong sangkatauhan. Ayoko ng giyera. Nakita mo yung missiles lumulusot. Hindi naman na-intercept ng Iron Dome ng Israel. Doon sa kabila, ganun din. May parang Iron Dome doon sila doon na nag-intercept ng missiles. Sa dami ng mga pinakawalang missiles na Iran, ng Israel, meron talaga nakakalusot. Ang problema, pag nakalusot, siyempre damage sa tao, damage sa infrastruktura, damage sa buong bansa, damage sa ekonomiya. Ibig sabihin, talagang kawawa ang tao. So, hindi natin maintindihan kung ano talagang plano ng Diyos, bakit nagkaganyan. Parang meron din kasing parang revelation sa Bible, no? Na bago man nangyari itong nangyayari ngayon, parang na-reveal na o na meron ng revelation sa Bible na mayari yung ganitong sitwasyon. So anyway, yun ay aking analysis lang naman at aking opinion sa nangyari dyan sa Middle East na medyo delikado. Kapag pinakawala na ni Donald Trump ang mga gerang o armas na panggera o mga warplanes kung ano naman, pag natunaw, halimbawa natunaw o nasira ang buong Iran, hindi natin alam kung anong magiging reaction ng mga kapit bahay nilang bansang Muslim din, no? For the sake of religion, for the sake of faith, baka magkakampi-kampi na. So magkagulo na ang mundo. Even Russia, China, hindi naman Muslim country yan, pero baga sa ano alay nila yan, pwede rin kubampi yan. Okay? So, siguro hanggang dito lang, mga kapatid, mga kaibigan, kayo may sarili kayong analysis dyan sa sitwasyon sa Middle East. Ang akin lang request or pakiusap na yung buong sangkatauhan, magdasal, manalangin, na hipuin ang mga puso ng mga leaders dyan sa gera na nangyayari ngayon. Mag-usap na lang kung anong gagawin na mag-ano ba, yung parang magkasundo na lang tayo, mag-ano na lang tayo, yung mag-isip na lang tayo ng magandang negosyo o magandang pagkakitaan na para mabenepisyan ang buong sangkatauhan ng bawing Israel sa kaya magkasundo, imbis na mag-gira, mag-usap na lang kung anong pwedeng gawin. Ito, mag-supply kami ng ganito, kami naman magsusupply ng ganito. Tapos, wag na tayo mag-away kasi sasaktan lang tayo pare-pareho eh. Lalo na ngayon na medyo advanced talaga ang technology pagdating sa war. Mga computers, yung mga drones. Nako, nakakatakot ang ating sitwasyon ngayon. So, again, nakikiusap ako na sa lahat na nakikinig sa akin, Pilipino man o ibang lahi man, please pray for the end of the war in the Middle East. Hipuin ang mga puso ng mga leaders dyan, mga presidente dyan. Si Benjamin Netanyahu, si Ayatollah Ali Khamenei, at lahat ng mga bansang involved, mga leaders, na hipuin ang kanilang mga puso. Imbis na mag-gira, mag-away-away, magkasundo na lang, mag-usap na lang para sa benepisyo ng buong sangkatauhan. Matigil ng gira, magkaroon tayo ng peace para masaya ang buong sangkatauhan. Ito si King Prince para sa Travel 369. Naghahatid ng isang ng inyong damdamin, isang content about Israel and Iran war ngayon. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaigsuunan. God bless us all. To God be the glory. God is good.